Alright mga kapatid, sa update ng naganap na pagpupulong ni US President Trump at saka ni Russian President Vladimir Putin, mga tol, no, walang ceasefire deal, no, ang napagkasunduan. In fact, mga kapatid, ayon dito sa title mula sa ABC News, sabi rito, Putin demands control of Ukrainian territory in exchange for freezing conflict. No? Kapalit mga kapatid na para mapahinto lang etong nangyayaring conflict dito sa pagitan ng Ukraine at saka ng Russia, ang dinedemand o ang hinihiling mga kapatid ni Putin ay magkaroon siya ng kontrol dito sa mga teritoryo ng Iran. So sa madaling salita mga tol, yung pag-uusap nila ni Trump at saka ni Putin mga tol, wala talagang napagkasunduan doon na kapayapaan, meaning tuloy pa rin ang gera, no? Tuloy pa rin ang labanan doon unless maibibigay yung kagustuhan talaga ni Putin. Sabi rito mga tol, after meeting with Russian President Vladimir Putin in Alaska, President Donald Trump is preparing to meet Monday with Ukrainian President Zelensky. So Zelensky naman mga tol ang kanyang imi-meet sa Lunes. Bukas yan mga tol, no? At di natin alam kung ano ang mga susunod na mangyayari. Pero ito, panoorin natin ng detalye mula rito sa ABC News, no? Siyempre tayo, nakaantabay rin tayo rito dahil may kinalaman to mga tol sa magiging takbo ng ating daigdig, ng ating ekonomiya. Dahil pag ito lumala, alam niya natin mga tol kung ano ang mga susunod na mangyayari. So bago natin to simulan, huwag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video at commentary tulad nito. Alright, so wag na natin patagalin pa, panoorin na natin mga kapatid. We begin with new details following that historic summit in Alaska. No ceasefire agreed to, and now no ceasefire agreed to mga tol. Walang napagkasunduan na ceasefire. we've learned Ukrainian President Volodymyr Zelensky is heading to the White House on Monday. President Trump saying the best way to end the war is to seek a peace agreement instead of starting with the ceasefire he had initially endorsed. After Yun yung gusto niya dati, magkaroon ng ceasefire. Ngayon, iba, agreement na mga tol. Anong agreement yun? Yun nga, sabi rito sa title, ang gusto ni Putin, makontrol yung mga Ukrainian territory, no? Kapalit, freezing conflict. After years of global isolation, Vladimir Putin was given the red carpet treatment. This new video showing the U.S. Air Force escorting Putin's presidential jet from Alaska. We're also learning tonight that President Trump hand-delivered a letter to Putin from First Lady Melania Trump and the concerns she raised about children. President Zelensky posting on social media that he spoke with President Trump for about an hour today before European leaders joined the call. But tonight there are still more questions than answers about what it will take to bring peace to the region. So ano nga ba ang kailangan mga tol para tuluyan ng magkaroon ng kapayapaan dito sa pagitan ng Ukraine at saka ng Russia? At paano ba mapipigilan ito at hindi na humantong pa sa mas malaking kaguluhan? ABC's Christian Cordero leads us off from Alaska. Tonight, President Trump is back in Washington preparing for his Monday meeting with Ukrainian President Zelensky as new details emerge from his historic summit with Vladimir Putin. Ano, nakalagay pa, pursuing peace. No? Pero wala rin. Mr. President, I'd like to thank you very much, and we'll speak to you very soon and probably see you again very soon. Thank you very much, Vladimir. ABC News is learning that behind closed doors, Putin demanded full control of the Donetsk region of Ukraine in exchange for freezing the conflict. Balikan natin mga tol ha. Balikan natin. Ito ang sabi sa balita. Very much, Vladimir. After nitong pag-meeting nila kaharapang media, ito. ABC News is learning that behind closed doors, Putin demanded full control of the Donetsk region of Ukraine in exchange for freezing the conflict. So yun ang gustong mangyari ni Putin. After nun mga tol, nagkaroon daw ng isang closed door meeting at dinedemand ni Putin mga tol na para magkaroon ng kapalit ng freezing conflict. So para mahinto lang mga tol, no? Ma-freeze lang. Mapahinto lang yung conflict. Ang gusto niya magkaroon siya ng control doon sa Ukrainian territory, which is pinagpaunan na yan mga tol ni Volodymyr Zelensky, Ukrainian president, na wala daw siyang ibibigay na kahit na anumang teritoryo ng Ukraine sa mga mananakop o sa mga occupier. Yun ang sinabi mga tol. Kung titignan nyo, no,
napakahalaga ng kapayapaan. Sa totoo lang mga tol, napakahalaga ng kapayapaan para mabawasan na o mahinto na o hindi na madagdagan pa yung mga magbubuwis, mga sundalo man yan o lalong-lalo na yung mga civilian. Kasi nitong nakaraan lang, di ba? Merong mga musmus na bata, may baby pa, mga tol, di ba? Nasasawi dahil sa mga bombahan nila. Pero, no, ito yung mabigat na kapalit. Kailangan isuko ng Ukraine yung kanilang teritoryo dito sa Russia. Ang tanong mga tol, ano ang pipiliin ni Ukrainian President Zelensky? Magkaroon ng kapayapaan o kapalit nun isusuko niya yung kanyang teritoryo? Mga tol, na hindi natin malay natin, no? Pag isinuko niya tong teritoryo to, baka mag-demand pa si Putin na mas marami pa, mas malaki pang teritoryo. Mahirap kasi yun mga tol, sabi nga, di ba? Ibigay mo yung maliit, hihingin pa sa iyo yung malaki. So ngayon, ang mangyayari kapag pumayag si Zelensky na ibigay kay Putin etong mga kanyang teritoryo, baka sa susunod mag-demand pa si Putin ng mas malaki, unti-untiin niya, baka buong Ukraine niya kunin niya. Pero ang kapalit nun, kapayapaan, ang kapalit nun, mababawasan o mahihinto na yung mga nangyayaring labanan. Pero yun nga, mawawala sa iyo yung bansa mo. Ang hirap ng sitwasyon na yun. Pero kapag hindi mo naman isinuko, tuloy ang labanan. No? Laban ka na lang hanggang sa kahuli-hulihan. Trump shared Putin's comments with Zelensky and other European leaders in a phone call after the summit, sources tell ABC News. European leaders say Ukraine must have ironclad security guarantees and that it will be up to Ukraine to make decisions on its territory. Now, 24 hours after the high-stakes meeting, it's not clear what the two sides agreed to, if anything. After vowing to push Putin for an immediate ceasefire, Trump posted on social media overnight that the best way to end the war is to go directly to a peace agreement. Yung sabi ni Trump, the best way to end the war is to go directly to a peace agreement. No? Kailangan ng dumiretso na doon sa peace agreement na yon. Ang tanong, ano yung agreement na yon? Instead, heading to Alaska, Trump also said he wanted Putin to agree to a joint meeting with Zelensky and warned of severe economic consequences if his demands were not met. But Moscow claims it wasn't brought up, and Trump says he's not planning any immediate sanctions. The meeting was a very warm meeting. You know, he's a strong guy, he's tough as hell and all of that. Oh, pareho sila nun eh. Pareho silang malakas mga tol eh. Hindi nagba-back out si Putin. Talagang anda siya makipagsabayan. Dito na nga lang pagbaba ni Putin mga tol, nag-flex agad si Trump, no? Pinalipad nila yung mga B2 bomber nila, 'di ba? At saka yung mga jet fighter. Tingala lang ganun si Putin eh. Pero after nun mga tol, hindi pa rin siya bumigay. Hindi pa rin siya bumigay kahit na marami ng threat na ibinigay si Trump, 50-day ultimatum, ginawang 10 days to 12 days ultimatum. Wala, hindi naalog ang Russia mga tol. Tapos 'di ba bago pa magsimula ang meeting nila, nagbabala na naman si Trump na severe sanctions ang ipapataw niya rito kay Putin. Pero lahat mga tol, hindi kumagat si Putin dun sa mga pananakot na 'yan at pababala na 'yon mga tol. Kaya eto, natapos ang meeting ni Trump at saka ni Putin na walang napagkasunduan tungkol sa kapayapaan. The lingering questions follow an extraordinary sight after years as a global pariah, Putin stepping foot on U.S. soil. Welcomed with a red carpet, a hearty handshake, and a military flyover. B2 bomber. Inside the meeting, Putin asked by ABC's Rachel Scott about ongoing Russian attacks. Mr. Putin, will you agree to a ceasefire? Mr. Putin, will you commit to not killing any more civilians? Ayos ang tanong reporter. Natapang din ang tanong ng reporter, no? Mr. Putin, will you commit to not killing any more civilians? After campaign Angas din ang tanong ng reporter, no? Tingnan mo yung reaction niya, no? Tingnan mo yung reaction ni Putin, yung mukha niya. about ongoing Russian attacks. Mr. Putin, will you agree to a ceasefire? Mr. Putin, will you commit to not killing any more civilians? After campaigning on his ability to broker a peace agreement, Trump now says it will be up to Ukraine to reach a deal with Putin. Ayun. Paala na ang Ukraine, no? It's up to Ukraine na, mga tol, no? Kasi wala rin nagawa si Trump eh. Balikan natin, sabi. Commit to not killing any more civilians.
After campaigning on his ability to broker a peace agreement, Trump now says it will be up to Ukraine to reach a deal with Putin. Wala na eh. Ginawa na ni Trump yung ano niya eh. Makakaya niya eh. Pero wala eh. So it's up to Ukraine na lang. Ayan o, Trump, it's up to President Zelensky to get it done. So yun nga ang demand ni Putin, isuko ng Ukraine yung kanilang teritoryo. O anong mangyayari ngayon? Ukraine President Zelensky papalag o susuko? Yun na lang eh. Dalawa na lang yung pagpipilian niya eh. I would also say the European nations, they have to get involved a little bit, but it's up to President Zelensky. It raises the stakes for Monday when Zelensky will return to the White House since his tense visit in February that broke down into a shouting match. So many questions about what was discussed during this meeting, but what we're learning tonight, President Trump hand-delivered a letter to Putin from First Lady Melania Trump, raising concerns about Ukrainian children kidnapped during this war. Another layer in all of this, Christian. Concerning about Ukrainian children na dinukot daw habang nagkakaroon ng kaguluhan. Thanks. We begin with new. So yun na nga mga kapatid, no, medyo mabigat ang sitwasyon na hinaharap ngayon ni Zelensky, pero ako man ng presidente, mga tol eh, 'di ba? Kahit ikaw eh. Papipiliin ka, isusuko mo o laban, 'di ba? Total, meron naman tutulong sa iyo. Diyan naman ang NATO, 'di ba? Ewan ko si Trump kung tutulong pa kasi sabi nga ni Trump, hindi ko gera yan, gera ni Biden yan eh. Kaya daw lumakas yung loob ni Zelensky kasi nga sinuportahan dati ni Biden. Pero ngayon, eto na eh. Nandiyan na eh mga tol eh. Itutuloy pa kaya ang suporta ni Trump dito sa Ukraine? No? Laban dito sa Russia o talagang bahala na si Zelensky sa buhay niya? Medyo mabigat-bigat ngayon yung kinakaharap nito ni Zelensky. Pero tulad nga ng sinabi natin, do hindi tayo involved directly doon sa kanilang bakbakan dyan, pero apektado kasi ang world economy dyan, apektado mga tol ang presyo, paggalaw ng world market dahil dito sa mga bakbakan na to. So syempre, apektado rin ng Pilipinas, mga tol. Kasi kung naaalala ninyo, nung unang-unang sumiklab ang digmaan na to ng Russia at ng Ukraine, yung presyo ng gasolina rito, mga tol, kita nyo naman, nag-skyrocket sa ibang mga lugar, umabot pa halos ng 100. Ganun kabigat yun, mga tol. Anyway, bilang mga tao rito sa ating daigdig, ano ang inyong masasabi dyan? Comment na lamang kayo sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.